Aming Diyos, aming binibigay muli ang aming sarili sa inyo na mga living sacrifices sa aming pong pagbubulay-bulay ng salita mo. At tulungan mo kami, o Banal na Espiritu, kayong aming maging guro at gabay sa pagbibigay ng kaliwanagan. Lalo't ang aming pag-uusapan ay isang maselang bagay din na kung saan ay may ilang mga tao ang namamali ng interpretasyon patungkol dito. At ngayong gabi ay mabibigyan namin ito ngayon ng linaw sa tulong ninyo, O Diyos. So Lord, sa iyo ang kapurihan, itong aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So tayo ay nasa Matthew chapter 5 verses 38 to 42. Ayan. So sabi, you have heard that it was said, eye for eye and tooth for tooth. But I tell you, do not resist an evil person. If anyone slaps you on the right cheek, turn to them the other cheek also. And if anyone wants to sue you and take your shirt, hand over your coat as well. If anyone forces you to go 1 mile, go with them 2 miles. Give to the one who asks you, and do not turn away from the one who wants to borrow from you. Ayan. So ang turo ng ating Panginoon dito ay una, nagbibigay siya ng babala sa kahit anong klase ng paghihiganti. Okay? So yan ang sinasaad dyan. Kung ito narinig nyo sa Old Testament, yung eye for eye and tooth for tooth, pero ito ang sinasabi ko, do not resist an evil person. Okay? Ayan. So, dito makikita ngayon natin na gumagamit ang ating Panginoon ng matalinhagang pananalita. Kasi kung ating titingnan ito at face value, masasabi natin ito na, ay, ganun pala yun, no? Eye for eye, tooth for tooth. Ibig sabihin, di kung ano ang ginawa sa akin, di pwede ko siyang bawian din ng ganun din. So kung tinanggalan ako ng mata rin ang tatanggalin ko sa kanya. Yan ang mga pagkaunawa ng marami sa nagbabasa ng patungkol sa batas sa Old Testament. Akala nila, yun nga yun. Kung buhay ang kinuha, buhay din ang kapalit. Okay? Yes, may katotohanan yun, pero kailangan muna natin ilagay sa tamang konteksto. Okay? So, una, gumagamit si Jesus ng hyperbole o figure of speech para kanyang ma-challenge yung kanyang mga tagapakinig. Para ngayon makonsidera nila ano ba ang mas higit sa kanila. Ano ba ang binavalue ng tao. Ayan. So, ibig sabihin, pinupuntir rin ng ating Panginoon ang pagiging makasarili ng tao. Yung human selfishness. Okay? So, usually ganyan. Tayo mga tao, tayo ay yung, kumbaga, basic instinct natin is self-preservation. Diba? Tayo ay naging nakahanda. Halimbawa, sa pag-aaway lang ng mag-asawa, biglang nagsalita yung isa, biglang yung kabila naman, bumawi dahil ayaw niya yung narinig. Okay? Ganon din naman sa mga nag-uusap lang, magkumpare. Nag-uusap lang ng maayos, biglang nauwi dahil nagiinuman, nauwi ngayon sa pagbubukas ng mga buhay, at dahil hindi na gustuhan ng isa yung sinabi ng isa, at dahil yan binawian niya rin yung isa ng masasakit na salita. So always ganun tayo. Ang tao by nature gusto nating bumawi. Okay? Pero ang gustong ituro sa atin ng Panginoon dito is yung kanya sinabi nga sa Philippians chapter 2 ata yun. Okay? Hindi ako nagkakamali, that consider others better than yourself.
Ibig sabihin, binibigyan mo ang importansya ang buhay ng iba kaysa sa buhay mo. Yung value nung kapwa-tao natin kaysa sa sarili natin. At yan ang gusto ngayon na iparating sa atin ng Panginoon. So, pagbabasahin natin itong turo, akala ng iba ay hindi na tayo, kumbaga, maghahangad ng hustisya. Hahayaan na lang natin kung may injustice, sige, takpan na lang natin ang ating mga mata, takpan na natin ang ating mga tenga. Huwag na tayong gumanti, huwag na tayong bumawi. Hindi naman po ganon. Okay? But ang tinuturo lang is that huwag tayong maging selfish. Huwag tayong maging makasarili, bagkus ipagtiwala natin sa ating Diyos at bigyan natin siya ng lugar para sa ating bindikasyon. Meaning to say, sabi nga ng ating Diyos sa salita niya, vengeance is mine, I will repay. Meaning to say, kapag may mga nangyayari na minsan hindi ka nais-nais at tayo nandun yung puot at galit natin at gusto natin bumawi, sabi nga, huminahon tayo at hayaan natin na ang Diyos ang siyang kumilos. Dahil ang Diyos, kita niya ang lahat. Okay? Pero meron din kaparaanan kung saan ay dito pa lang sa lupa ay mabibigyan na tayo ng hustisya kung tayo man ay naargabyado. At yan ay sa pamamagitan ng korte. Okay? So yung ating titingnan ngayon is yung una is yung sinasabing an eye for an eye. Okay? A tooth for a tooth. Ito po yung tinatawag na lex talionis or the law of retaliation. Batas ng paghihiganti. Okay? At makikita po natin ito sa iba't ibang libro ng Old Testament. At ating unang titingnan ay ang Exodus 21:23. Exodus 21:23. Okay? Exodus chapter 21 verse 23. Sabi diyan, but if there is serious injury, you are to take life for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot, burn for burn, wound for wound, bruise for bruise. Okay? So yun ang sinasabi diyan. Okay? Pero anong konteksto niyan? Okay? Ang konteksto niyan is nasa verse 22. If people are fighting and hit a pregnant woman and she gives birth prematurely, but there is no serious injury, the offender must be fined whatever the woman's husband demands and the court allows. Ayan. So yun ang sabihin na hindi natin dadaanin sa dahas na ay, may nangyaring ganito, akin ding hihintayin or kung buntis din yung asawa ng lalaking yun, akin din ngayon babawian na masaktan din yung kanyang asawang buntis. Kung hindi, dadalhin natin sa korte. Yan din nasa Bible, nabasa natin dadalhin sa korte. Okay. At sabi nga, ang korte ngayon ang siyang magbibigay ng karampatang parusa or fine. Okay? At dito nga sabi, kailangan magbayad. Monetary ang issue rito. Okay? Next na ating titingnan is Leviticus 24:19. Sa Leviticus 24:19, ang sabi diyan, anyone who injures their neighbor is to be injured in the same manner. Fracture for fracture, eye for eye, tooth for tooth. The one who has inflicted the injury must suffer the same injury. Okay? So dito ang konteksto niyan is dito sa konteksto ng isang lumalapastangan sa pangalan ng Diyos, isang blasphemer. Okay? At kinakailangan siyang mapatay.
Kailangan siyang patayin kasi nasa batas yan na anyone who blasphemes the name of God shall be put to death. So, ibig sabihin, siya ay babatuhin ng mga Israelita kung siya ay isang Israelita rin dahil hindi na siya sumusunod sa batas. So, dapat ngayon siyang mapawalay dahil nga para siyang isang bulok na kamatis na makakahawa sa ibang pang mga kamatis at madadala niya sa kanyang maling gawi. So dito pinapakita na itong pagkuha ng buhay dito sa isang blasphemer ay nasa batas. At ang gagawa nga nito ay mismo ang mga tao, ang mga Israelita. Sabi nga then sa verse 23, then Moses spoke to the Israelites and they took the blasphemer outside the camp and stoned him. The Israelites did as the Lord commanded Moses. Okay? So here makikita natin na yun ang konteksto. Ngayon tingnan natin sa Deuteronomy 19:21. Deuteronomy 19:21. Sabi diyan, show no pity, life for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot. At ano naman ang konteksto dito? Ang konteksto naman dito ay sa loob ng korte ay may isang witness na nag-aakusa sa isang tao na yung kanyang accusation ay gawa-gawa lang, pagsisinungaling, okay? Perjury, lying. Kaya nga sabi nga dyan, one witness is not enough to convict anyone accused of any crime or offense. Sabi sa verse 15. They may be committed, that they may have committed. A matter must be established by the testimony of 2 or 3 witnesses. At tingnan nyo, sa korte, ganyan din. Hanggang sa ngayon, kinakailangan merong collaboration ng 2 o 3 witness. Hindi po pwedeng isa lang ang magte-testify. Mahihirapan na patunayan na tama ang kanyang sinasabi sa korte. Kaya sabi diyan, if a malicious witness takes the stand to accuse someone of a crime, the 2 people involved in the dispute must stand in the presence of the Lord before the priests and the judges who are in office at the time. The judges must make a thorough investigation, and if the witness proves to be a liar, giving false testimony against a fellow Israelite, then do to the false witness as that witness intended to do to the other party. You must purge the evil from among you. The rest of the people will hear of this and be afraid, and never again will such an evil thing be done among you. Show no pity, life for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot. So ngayon, nakita natin na yung konteksto pala nitong lex talionis na ito is that kailangan madala sa korte. Kailangan madala sa mga leaders ng mga Israelita nung panahon nila. At sa atin, sa panahon natin ngayon, meron tayong korte na kung saan doon natin idadaing ang ating hinaing. Kung meron mang pagkukulang o pagkakamali o pagkakasala na nangyari. Okay? So, ganun po. So, ngayon, makikita natin na si Jesus, kanya ngayong challenge yung desire ng personal vindication, yung sariling pagkuha ng hustisya. Kaya yung eye for eye, hindi po ito ibig sabihin na i-eksakto niya yung kanyang paghihiganti doon mismo sa taong gumawa. Kaya kung mata, kung ngipin din. Okay? Kung natanggalan ka ng ngipin din ang dapat mong tanggalin sa kanya. Hindi naman po ganon. Ibig sabihin lang yan na dalhin mo yung offender sa korte. At doon, ibibigay yung legal na parusa o remedy o remuneration o pagbabayad doon sa naargabyado partido. Okay? So, ibig sabihin yan, mali po yung sinasabi ng iba na
ay sinasalungat ni Jesus yung Old Testament. Dahil sinasabi ng Old Testament, eye for eye, tooth for tooth. Pero ngayon sinasabi ng Jesus, do not resist an evil person. Hindi po. Bagkus, pinapaliwanag lang ng Panginoon anong ibig sabihin niyan. Okay? So, tayo, sabi nga, we have to qualify justice with mercy because hindi natin na kailangan pang ipaghiganti ang ating honor, okay, ang ating reputasyon. Bakit? Kasi ang mga taong mga sumampalataya na kay Kristo ay dapat maging kagaya ni Kristo. Na si Kristo bilang Diyos na nagkatawang tao, hindi niya inequal ang sarili niya na siya ay Diyos, kundi siya ay naging tao. At nung siya ngayon ay maparusahan at siya ay madala sa krus ng Kalbaryo, ay tinanggap niya ito. Kahit na alam niya na mali ang pagdala sa kanya sa krus, ang mga akusasyon sa kanya, dahil nga, gaya ni Jesus, tayo ay tinawag ng Diyos para sa, hindi na sa ating pansariling honor, kundi sa honor ng ating Diyos. To the honor and glory of God. Okay? So, dapat ang isang Kristiyano, nagkakaroon siya ng pagpapakumbaba dahil nga, sabi nga, ito ang ating response sa ating pananampalataya sa Diyos. Na alam natin na bandang huli, pagdating ng panahon, hindi natin makuha ang hustisya dito sa lupa, makukuha natin yan pagdating ng panahon. Bakit? The real arbiter or final arbiter sa hustisya ay walang iba kundi ang Diyos. Kaya tayo magtiwala sa Kanya sapagkat Kanya itong gagawin. At ito nga ang mangyayari doon sa mga taong hindi sasampalataya kay Jesus. Yung pagpapatuloy sa kanilang kasalanan, sila ay madadala doon sa walang hanggang kaparusahan pagkatapos ng Great White Throne Judgment. Ngayon, tanong, itong mga katagang ito na sinabi ng Panginoon ay para doon sa mga hinirang ng Diyos, yung mga nasa loob na ng kaharian. Hindi ito kayang tanggapin ng mga taong wala pa sa pananampalataya. Bakit? Sa isip nila, lugi kami, kailangan namin bumawi. Ganyan po ang kaisipan ng taong nasa mundo. Yung kanyang isip hindi makataas sa lupa. Hindi niya makita ang level ng kalangitan. Kaya kung ikay Kristiyano, ibig sabihin yan, magdadalawang isip ka bago ka gumawa ng bagay ng paghihiganti, bago ka magbitaw ng iyong salita sa iyong kapwa-tao, sa iyong kaaway. Dahil nga, ibig sabihin niya na nilalagay mo sa iyong kamay kapag ka pinilit mo ang sarili mo na bumawi. Pero kung pinasa Diyos mo, then, ikay nagtitiwala na sinabi nga ng Diyos, never will I leave you, never will I forsake you. Yun yung turo ko kahapon sa iglesia ng Sunday service. So, here makikita natin, may katuloy na sabi, kung ikaw ay sinampal sa right cheek, then turn to them the other cheek also. Okay? So, ano ibig sabihin ito? Ang ilustrasyon na ginamit po dito ng ating Panginoon is that doon po sa ancient Near East, nung kapanahunan na yon, yung pananampal na ginagawa ay hindi po yung sampal na nakikita natin sa mga pelikula, kundi ito ay yung mismong usually right-handed yung tao at pag sinampal is yung likod ng palad. Okay? Yung back of the hand. At yun ang itatama. At ito ay hindi yung malakas na tama na matatanggal ang iyong ngipin. Kundi ito ay parang pahagingan yung pisngi. Ito po ay gesture ng pang-iinsulto dun sa tao. Parang sinasabi mong, wala kang kwentang tao. At alam naman natin yan sa mga pelikula rin, nakikita natin yan, pag sinampal yung taong ganyan, iniinsulto niya yung taong yun, na walang kayang lumaban, walang kakayanan na bumawi. Okay? So yun ang konteksto dito. So it is more of the insult
Okay? Doon sa tao, at the same time sa dignidad ng tao na sinampal. At yan naranasan niya ng ating mga propeta nung lumang tipan. Marami sa kanila ang nakatanggap ng ganitong klase ng pangiinsulto. Pero sabi nga, it is more, sabi nga, an affront to the honor, a challenge, than a physical injury. Ibig sabihin, more of a insult nga, sabi. Yan pong ibig sabihin dyan. Ngayon, yung ating pagbibigay ng ating pisngi at pagbibigay muli ng kabilang pisngi ay pagpapatunay lang ng ating secure na estado sa ating Panginoon. Na ibig sabihin, hindi natin binavalue ang ating human honor. Bakit? Alam natin na tayo ay binili na ng dugo ni Kristo. So anumang mga gawin ng tao sa atin ay matatanggap natin, makakaya natin. Halimbawa, dumating na yung time na uusigin ang mga Kristiyano, ikukulong, paparusahan. Kagaya nung mga unang siglo, the early church, sila ay na-persecute, sila ay napariwara, na-disperse. Ang iba ay hinuli, at iba ay mga pinakain sa leon, ginawang sport, ginawang sulo para sa party ni Emperor Nero, para may liwanag sila doon sa hardin na pinagdadausan ng kanyang mga okasyon. Pero sabi nga, ang mga Kristiyano noon at ngayon ay dapat ganun pa rin ang pananaw, na they will consider their life as nothing compared to what they would be expecting in the other life, na sila ay magiging kabilang sa mga hinirang ng Diyos, dahil nga sabi nga, it is better to suffer for the sake of Christ than to suffer for human purpose lang. Halimbawa, ikaw ay nagnakaw, nakulong ka, dapat lang makulong ka. Pero kung ikaw ay nakulong dahil sa ikay Kristiyano, doon sa mga persecuted countries, doon sa mga lugar na talagang hostile sa gospel, then you now see yourself as one who is worthy of the suffering. Because if Christ suffered, then sabi nga, tayo ay parang nakikisimpatiya sa suffering ng ating Panginoon. At sabi rin ng Panginoon, if I have been persecuted, then likewise you will be persecuted because you are my people. So, hindi na natin bibigyan ng dignidad at honor ang ating buhay dito sa lupa. Walang kwenta na itong buhay na ito. Tayo ay nandito lang para kumbaga in a pilgrimage, nagta-transit lang tayo, para tayong transient, sapagkat hindi ito ang lugar natin. Meron tayong lugar dun sa kabila. Kaya anuman ang mga dagok sa buhay na tatanggapin ng bawat Kristiyano, itong mga katagang ito sa Sermon on the Mount, kasama na itong inaaral natin ngayon, ay magbibigay sa atin ng lakas, ng tamang pag-unawa, para sabi nga, ang ating focus ay makalangit na at hindi na makalupa. Okay? Bakit? Wala naman talaga tayong honor na mawawala sa totoo lang. Sapagkat yan ay sinecure na sa atin ng ating Diyos. We are honored in the presence of God. Maaring dito sa lupa ay parang nilalapastanganan ng ating honor o ating dignidad at ating buhay. Come what may, hayaan lang natin. Ganyan talaga dito sa mundo. Okay? So imbis na sabi nga, imbis na tayo'y gumanti, tanggapin na natin kung ano man yan. Okay? And sabi nga dyan, if anyone wants to sue you and take your shirt, hand over your coat as well. Ibig sabihin nito, noong panahon nila sa Palestine, itong Jewish society,
mayroon silang dalawang kasuotan, yung inner at saka yung outer. Now, sa lugar ng Ehipto, marami sa mga mahihirap na tao, isa lang po yung gamit nila. Wala silang inner kundi yung outer cloak. Kaya't kapag ito ay kinuha sa kanila puwersahan, ay meron silang karapatan para kunin ito muli. Okay? Bakit? Itong sinasabi nga sa Exodus 22, verse 26 to 27. Basahin natin. Exodus 22, 26 to 27. Sabi dyan, if you take your neighbor's cloak as a pledge, return it by sunset, because that cloak is the only covering your neighbor has. What else can they sleep in? When they cry out to me, I will hear, for I am compassionate. Ayan. So dito makikita natin na kung halimbawa, yung pinambayad yung cloak, halimbawa sa pagkakautang, yung damit panglabas, panahon ng Israelita ito, ng mga Hudyo, ng Old Testament. Pagdating ng gabi, bago maggabi, bago matutulog yung tao, ay kailangan mo ibalik yung outer covering. Bakit? Kasi yun yung gamit niya pangkumot sa malamig na panahon sa gabi. Kaya sabi nga, may batas yan sa mismong salita ng Diyos na kailangan gawin. At sabi nga ng Diyos, kailangan gawin sapagkat siya mismo ay naaawa sa mga taong wala nito. Yan. At ibig sabihin, siya yung magbibigay ng kaparusahan kapag hindi mo ito naibalik sa kanila. Kaya dito, ang tinuturo ng ating Panginoon is that isurrender natin lahat ng possession na kung saan sa lumang tipan ay may karapatan na bawiin yung bagay na yon. Pero sabi ng Panginoon, ibigay mo na lahat. Now, hindi nagtuturo ang ating Panginoon na maging hubot-hubad ka na lang. Dahil nga pag tinanggal mo yung outer at binigay mo pa yung inner covering mo, wala ka ng suot. Ibig sabihin nun, hindi po ito ang tinuturo ng ating Panginoon. Bagkus, kanyang ipinapakitang muli yung pagtingin natin sa kalangitan at sa kalupaan na wala ng silbi, walang kwenta itong buhay na nilalagak natin dito sa lupa sapagkat tayo nakatuon na doon sa langit. Kaya't kung darating ang punto na kung saan ay hihingin pa pati yung ating damit, ay ibigay natin. Sabi nga, ibigay mo pati yung nasa loob na damit mo. Okay? Yan. Next, sabi diyan, kapag ka naman ang mga anong sabi diyan? If anyone, sa verse 41, forces you to go 1 mile, go with them 2 miles. Okay? Ano ibig sabihin yan? Ito po yung konteksto na yung mga Roman soldiers ay kailangan mag-submit sa mga demands ng mga kasundaluhan ng Roma. Ang kahit sinong mga tao na naroon, karamihan sa kanila mga Israelitas, dahil sila ay sinakop nga ng bayan ng Roma. So, yung tax, hindi nga nako-cover lahat yung pangangailangan ng mga kasundaluhan, kaya tuloy itong mga sundalong ito, binibigyan sila ng kapangyarihan na kanilang kumbaga utusan yung mga Israelita, yung kanilang sinasakupan na gawin ng mga bagay-bagay na gusto nilang ipagawa sa kanila.
At isa nga dito is yung pagbitbit ng kanilang mga kagamitan. Okay? At sinasabi nga, going the extra mile. Okay? Hindi lang ito ibig sabihin pagpapakita na ikay sumusunod doon sa, alam naman ng mga Israelita, sila ay sinakop ng mga taga-Roma, ay kalaban ng mga ito. Kundi ipakita nila ang kanilang pagmamahal dito sa mga taong ito. At paano nila ipapakita? Kung sinabing 1 mile, doblehin pa natin. Kung sinabing, sige, pabalik pa tayo ng 1 pang mile, oo ka lang, hindi ka magre-reklamo, hindi ka magko-complain. Yun ang punto po dyan. Okay? So, ibig sabihin lang po dyan, ang mga Kristiyano, sila ay persecuted, but even during the times of persecution, ay kailangan pa rin nilang ipakita ang pagmamahal, pati sa mga umuusig sa kanila. Kagaya niya, sabi nga sa Bible, if your enemy is hungry, feed them. If your enemy is thirsty, give them a drink. Turo ng ating Panginoon yan. Kasi what? You will, sabi nga, remove burning coals. Ibig sabihin, tatanggalin mo yung init ng ulo dun sa kabila. So, sabi rin sa Bible ni Apostle Paul, do not, kumbaga, wag mong gamitan ng kasamaan ang pinapakitang kasamaan sa iyo, bagkus ang ipakita mo ay kabutihan. Overcome evil with good. Yun. So parehas yung turo ng ating Panginoon at ang turo ni Apostol Pablo na ito ay makakaya ng mga tao lang na nasa loob na ng kaharian ng Diyos. Yan. Okay? So, yung sagot ni Jesus at ni Apostle Paul patungkol nga dito sa pagbibigay ng pisngi at kabilang pisngi at kung ano-ano pang bagay, mga sirkumstansya na hindi tayo aabot sa paghihiganti o pagre-retaliate. Okay? Yun po ang konteksto niyan. So, though tayo, naniniwala tayo na dapat ma-uphold yung justice, okay, we have to resist injustice, at hindi tayo makikikompromiso sa mga injustices, but sabi nga, we do this by showing kindness and love, not with violence or retribution. Hindi po sa pag-aaklas, okay? Hindi po sa pagbitbit ng armas. Okay? At mahirap pong gawin yan, lalo na kung ang mga katunggali natin ay may mga armas. Kagaya lumawa, for example, yung mga drug lords, mga drug syndicates. Meron silang tawag niyan mga armas. Alang-alaman yung mga pulis, batuta lang ang dala. Paano nila i-uphold yung justisya sa mga drug lords na yan? So, diyan natin makikita na kailangan lang pantay din. Ibig sabihin, meron din dapat hawak na armas ang mga kapulisan sapagkat hindi ito exception to the rule, but rather it is more on the issue of life is precious. Na ang buhay is precious. At the same time, governments are institution that have been kumbaga created by God. Ang Diyos ang siyang nagtatag ng mga government para magbigay ng magpatupad ng mga batas para nang sa ganun merong rule of law, may pagsunod, dahil kung hindi tayo ay mahuhulog sa anarkiya, sa chaos, sa walang batas at magiging magulo at hindi magsusurvive ang isang society o isang civilization kapag ganyan. So, nilagay din yan ng Diyos para sa ating pabor o sa ating kabutihan ng mas nakakarami. Okay? So, hindi ibig sabihin nagtuturo ang ating Panginoon na
sige, hayaan mo na. Halimbawa, may pumasok sa bahay nyo at re-rapin yung mga babae sa tahanan ninyo. Ikaw ay nandun na lang at tatayo, sige, rapin nyo na sila. Hindi, kundi papakita mo yung protection mo para sa iyong pamilya. Ibibigay mo ang iyong buhay, bubuwis mo para sa pamilya mo. Okay? So, sabi ko, hindi ito mga exception to the rule sapagkat hindi naman ito ang tinuturo ng ating Panginoon. Ang tinuturo niya is that when there is a chance that we could show love and kindness to our enemies, to the oppressors. Ito pag-uusapan pa uli natin ito sa susunod, yung loving your enemies. Then do so. Okay? For example, si Dietrich Bonhoeffer ay isa pong pacifist Christian noong panahon ni Hitler. At siya ay napasama doon sa mga nagplano para i-assassinate si Hitler dahil nga hindi nila gusto yung patakaran ni Hitler dahil nga marami siyang pinapatay ng mga Hudyo at mga tao. Okay? So, mas sa kanyang pananaw, sabi nga niya, he preferred to do evil na i-assassinate si Hitler rather than to be evil like Hitler. Ay ano nangyari nung ginawa nila ito? Hindi po nag-materialize yung kanilang gustong pag-assassinate kay Hitler. So anong nangyari? Isa si Bonhoeffer na in-execute, okay, pinatay, nakasama ng kanyang mga co-conspirators. Kasi Dietrich Bonhoeffer ay isang Christian na makikita natin yung kanyang mga sulat at mga turo ay ating ipinapamahagi kasama sa ating mga turo sapagkat siya ay anak ng Diyos. Although dumating siya sa punto na nakita niya na yung kasakiman at kahirapan ng mga tao at yung kasamaan nitong si Hitler at napilitan siyang sumama sa pagpaplano. Now, yung portion na yan, makikita natin, panahon yan ng gera. Kaya't makikita natin na may mga Christian na mga kasundaluhan na minsan nag-iisip, ako ba'y papatay o ako'y hindi papatay? Dahil nga sa turong ito. Now, kailangan mabalanse natin ito sapagkat sabi ko nga, hindi nagtuturo ang ating Diyos ng isang parang passive tawag nito yung actions, yung hindi ka nakikilos, kundi kailangan active tayo. At ito sa panahon ng gera, si Dietrich Bonhoeffer ay ginamit niya yung kanyang kaalaman, pagiging German niya, at kasama ng mga ibang German mga military officers ay kanilang plinano yung pag-assassinate kay Hitler pero hindi nga ito nangyari. Okay? Nangyari yung pag-assassinate pero hindi napuruhan si Hitler. Hindi sumabog sa kanya mismo yung bombang inilagay doon sa loob ng bag at doon sa meeting na yon. Okay? So yan. Ganon din kay Martin Luther King Jr., yung black activist nung in the 60s and 70s, kung kailan man siya na-assassinate, makita natin na ibinuwis niya ang kanyang buhay para sa agenda ng non-violence. Hindi siya gumamit ng armas, kundi ng kanyang salita lang. Pero sabi nga, sinunod niya yung turo ng ating Panginoon, pero it cost him his life. Na magkaroon ng pantay na pagtingin ang mga tao, whether they are white or black. Ngayon, nagiging sobra ngayon ang mga tao. Itong tinatawag na Black Lives Matter, parang sinusolo nila na sila lang ang buhay na karapat-dapat. Okay? Hindi dapat. Dapat all lives matter. Kaya nga mali rin itong Black Lives Matter sapagkat sa umpisa pa lang ay mali na rin yung agenda nila. They are
God, anti-Bible, and anti-family, and anti-rule of law. Kaya hindi rin po maganda itong ginagawa ng mga nag-initiate o nagtatag nitong grupong ito na Black Lives Matter. Okay? So, ano pang nakalagay dyan sa sinasabi? Give to the one who asks you and do not turn away from the one who wants to borrow from you. Now, pag ito, ating kinuha ito ng literal, maghihirap tayo ng mga Kristiyano kasi makikita natin marami talagang taong gustong humingi ng tulong. Kung ang gagawin na lang ito mga mahihirap ay lalapit sa atin at hihingi ng tulong sa atin at tayo naman ay lagi naman bigay ng bigay, tayo naman ang maghihirap. So, anong ibig sabihin ito? May konteksto po ito. Okay? Ang konteksto nito is that yung religion ng Judaismo, kanilang nire-recognize na may mga mahihirap at mga pulubi sa kanilang hanay. At dahil dito ay kailangan nilang tulungan. Kaya nga, obligado sila na magbigay ng alms o tulong o abuloy. Isang moral obligation yan sa isang Hudyo. So yung charity at saka yung ethics behind sa pagbibigay ay talagang nasa batas din ng ating Diyos na huwag nating susupilin, huwag nating argabyaduhin ang mga mahihirap sa hanay natin sapagkat ang kanilang tagapagtanggol ay walang iba kundi si Yahweh. Ayan. So makikita natin na dito kung merong tayong kaparaanan para tumulong, sabi nga, hindi lang natin sila papag-pray but tutulungan din natin. Pero on the basis na ano ang meron tayo. Hindi ibig sabihin sa lahat ng panahon ay lagi tayong buka ang kamay na magbigay. Doon lang sa punto na kaya natin at kailangan din with wisdom. Okay? Dahil nga tayo ay nasa panahon na kung saan ay kailangan natin mabalanse yung mga nagiging parasite na lang na humihingi na lang. Kaya nga sinasabi, mas maganda tulungan mo ang isang tao mangisda kaysa bigyan mo ng isda. Okay? Kung tuturuan mo siya mangisda, makakaya niya on his own na mabuhay at mabuhay niya ang kanyang pamilya. Kaya ngayon itong pandemic na ito, ganyan ang ginagawa ng ating gobyerno. Hahanap sila ng way para ang mga tao na walang trabaho ay mabigyan ng trabaho para nang sa ganun sila na magpakain sa kanila. Hindi pwedeng lahat ng oras ng buong taon at susunod pang taon, di natin alam kung kailan matatapos ang pandemic, ay lagi na lang pipila ang mga tao at hihingi ng ayuda. Okay? Kailangan din ng mas malawak na mga pag-aaral at the same time pagtuturo kung ano ang dapat para nang sa ganun lahat ay mag-survive. Yan. Okay? So, ganun din sa pagbaborrow, okay? Pangungutang, yan kinakailangan nasa lugar. Hindi lahat ng oras ay kailangan mong pautangin ng isang tao, lalo't kung alam mo na kung saan lang pala niya dadalhin yung ipapautang mong pera, ipang susugal, ipang iinom, ipang bababae o kung ano pa. So hindi rin maganda dahil ikaw ay nagiging accessory sa kanyang kasalanan. So kailangan with wisdom pag tayo ay gumagamit niyan. Kaya kailangan pag binasa natin itong turo ng ating Panginoon ay wag natin ikakahon lang na parang itong ibig sabihin niya. Ito lang yan. Hindi. Kundi kailangan natin tingnan maigi
ano ba ang pinupunto ng ating Panginoon dito. At makikita ngayon natin sa kabuuan ng kanyang mga pagtuturo, at pagpipreach at pag-aaral ay dapat magtutugma-tugma ang lahat ng ito. Now, in the meantime, yung mga hindi na nila ilaalintan ang kanilang buhay dito sa lupa sapagkat sila ay nakatingin sa kalangitan, meaning to say tayo ng mga Kristiyano, kung ano man ang gagawin natin sa ating mga possession, mga ari-arian, ay ito ay dapat magamit natin para sa ikalulugod ng Diyos at para sa ikasusulong ng kaharian ng Diyos. Kaya tayo ay nagbibigay sa iglesia, bakit tayo ay tumutulong, ay sapagkat ito ay ibinigay sa atin mismo ng Diyos na tayo ay gumawa nito. At una, iniisip natin na hindi natin pagmamay-ari ang mga bagay-bagay na yan. Tayo ay pinagkatiwalaan lang ng Diyos. Kaya lahat ng yan ay sa Diyos. Kaya dapat ganun ang ating pananaw. Kung tayo ay sabihan ng ating Diyos sa pamamagitan ng kanyang iglesia, ng kanyang salita, na tayo ay tutulong sa isang gawain at nakita rin naman natin yung wisdom behind it. Halimbawa, mga relief operations sa mga nasalanta ng bagyo, mga ganyan, ay hindi na tayo magdadalawang salita. Naka-ready na kaagad ang mga Kristiyano, ang kanilang buhay, ang kanilang mga resources, kanilang mga ari-arian para gamitin ito sa bagay na ito. Okay? Sapagkat alam natin na hindi na yung interest natin dito sa lupa ang ating tinitingnan, kundi yung ating kalalagayan pagdating ng ating Panginoon sa kanyang pagdala sa atin sa kanyang kaharian. Okay? Kasi kung hindi natin i-value yung kaharian ng Diyos at ang binavalue natin is yung ating mga ari-arian dito sa ating paligid, then sabi nga ng ating Panginoon, ang kaharian ng Diyos ay hindi para sa iyo. Okay? So dito tayo magtatapos. Purihin ang ating Panginoon. Maluwalhati siya. Magandang gabi po sa inyong lahat.